Pawaskol ba? Rarara! Sige, sagpangan! Matira mayaman! Tapos una kong kalaban si... Fuck! Madaoy, kaya? Kaya! Isa ang kamot sa mga idol si Mot. Halatang mga tagahangang na late, oy. Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7, sabi niya. May bagong salta na naman tayong mahuhold up. Na kapag eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante. Agay-agay. Yaga-yaga! Kay Fangs, nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yun sa'kin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Pag jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pwes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinadtad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Ah, yeah! Ah, yeah! Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayong? Halata nga na Tagalog kitang-kita sa barong. Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko to lapatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabif. Alam mong may punto pag nag-spit. Dahil matapang ka't nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit, Bisakol. B? Sa? O ba't bumahag buntot mo, Gar? Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka, putang ina mo, wala ka sa lugar! Yabang ni pistolerot ka plastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha lang tong humble kasi gumaganto siya kada laban. Home court advantage, pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo't pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechon de Cebu sa ahon 14 na hindi nang lilimos ng palakpakan. Ako yung may pinakamalaking ambag sa pinaka-ingranding handaan. Main event ka nun. Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa gubat. Real talk. Pansin nyo, maiba. Pansin nyo si Mot, humina ng mga sulat di tulad noon. Kung sa bagay, madali lang talagang ma-burn out yung ningas ko gon. Nasa kanya na lahat ngayon. Kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Bakit? Kung nakaharap mo ba yung mga line marker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? Kaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan kasabayan. Mga gurang ng uprising, nilabanan. Para yung standing, maigapang. Kaya lang naman lumuhod, mga tala, wala na sa kalakasan. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamu-gamu nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng album niyang, Panalo Ka Sa. Abay, akmang-akma nga sa kanya. Kasi pag sigurado na panalo, dun lang siya kumakasa. Kaya tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to. O mahihina lang nakakalaban niya. Mapagkumbabang kampiyon ng mga tao, rasista sa kababayan niya. Wala kang pinakitang totoo. Kaya ngayon nakarma ka. Nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Tangina, akala ko magbe-beast mode.
Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina, pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Putang inang to, napakahambugero. Siya daw naghahakot ng atensyon, bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Tanginang daming bumili sa akin dyan, oh. Putang yan, mahiya ka naman. Marami ang nag-aabang paano kita idadissect ngayon. Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Ano? Para lang maibalik siya sa mapa at mai-hype ulit. Ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O pakyo kayo kung di kayo aamin. Black, sabihin mo patay. Sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang mai-hype ulit yung estilo niya, pinagmuka akong tanga. Puta, sa flip top, hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Pibus. Halata naman sa biyak mo sa noo. Tingin nyo doon, brilliant idea? Kung matalino si Pibus, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Pibus, di kanya papabadibag sa harap ng best crowd. Kung matalino si Pibus, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Congrats! Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasyabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasyabu. Pero di ka nagsasyabu. So paano mo yun pinagsususulat? Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magsyabu kayo. Pero kung di ba? Di ko sinasabing magsyabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Maparap battle o kanta para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema kalabanin, yung tinira mo mismo, yung biktima. Tol, magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Kasi nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa ring lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay. Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket. Sabay iwanan bangkay mo sa streets. Tupac Makapili, rapper na preacher kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa Pasil. Bogbog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot kung usapan hand to hand. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung
punch, sunod yung void. Tangina, mali yung order. Ika'y nasa upper, cut ng under, dog, last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP. Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches, get stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Haba ng round mo. Tangina mo't, nauubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag eto nanalo pa, putang ina nyo. Oo, usapang anak. Sige, ganahan ka. Napanood nyo yung Fast Money Round niya sa Family Feud? Sabi ni Ding Dong, handa na ba kayo sa makapigil hininga na Fast Money Round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. Five years old? My God, 5 years old? Medyo bata-bata pa yan, pare ko. Habang si tatay nasa Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Macaulay, home alone. Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng 1 taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Pero hindi. Subconscious niya yon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga chong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampyon. At yung anak na yon, personifikasyon ng pagiging irresponsabling MC mo at daddy. Flip-top dahilan kung ba't ka umani. Fans dumami, pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa fast money. Fast money! TF! Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Kinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Threat nakalagay. Yeah. Para sa fantasy ng mga nag-aantay. Para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up sila nagbigay. Kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. ROI, royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? Gubatanan, nasa PSP. Ahon 10! Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Sinungaling na, O ba't umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan? Si Sixth Threat, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos, automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo nalang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Sixth Threat pa talaga yung gumedli?
Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Si Pibos nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung bumbilya. Binibilhan ka niya ng sapatos ka mo. Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Pag sigurado na yung tsansa na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Body bag! Body bag, man! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Tumatanggi sa laban to kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, men. Consistent ba talaga yung performance mo? O sadyang wala lang ding improvement? Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyan kaso, lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Round! Pera to!